na yellow ang naranasan sa Quezon City kahapon. Ayon sa Pag-asa, posibleng mangyari ang hailstorm o pag-ulan ng maliliit na yellow tuwing may thunderstorm. Sa kasagsagan din ng masamang panahon, bumagsak ang isang solar lamp post sa Quezon Avenue. 2 sasakyan ang tinamaan, isa ang naitalang sugatan. Laking pasalamat naman ng mga taga Coronadal, South Cotabato nang bumuhos ang malakas na ulan doon. Pinakamalakas na ulan na raw yan sa lugar sa nakalipas na 2 buwan. Binaha naman ang ilang kalsada sa Cotabato City. Pahirapan tuloy ang biyahe ng ilang commuter. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng mga localized thunderstorm ang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, 2 sundalo ang patay nang tamaan po sila ng kidlat sa Kalinga. Ayon sa otoridad, may operasyon sila sa bayan ng Pasil nang sumama ang panahon. Bukod po sa mga nasawi, 4 na sundalo pa ang nasugatan. Payo po ng Pag-asa, gawin ang lightning desperation position kung wala kayong masilungan at nasa panganib na tamaan ng kidlat. Ipikit ang mga mata, pagdikitin ang paa at kung kaya ay umupo at mag-squat na hindi tumatama ang sakong ng paa. Mga kapuso, pataas muli ang tsansa ng mga panandaliang ulan o kaya local thunderstorm sa iba't ibang panig ng bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Laguna, Batangas, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Quezon hanggang alas 11:10 ng umaga ayon po sa Pag-asa. Uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila. Sa kabila ng ulan, 40 lugar po ang posibleng tamaan ng danger level na heat index. 47 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init. Hudyat na kaya ng pagsisimula ng tag-ulan ang naranasang hailstorm at thunderstorm sa ilang panig ng bansa. Pag-usapan po natin yan kasama si Pag-asa Weather Specialist Lori Dean de la Cruz Galicia. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Ma'am, can you hear me, ma'am? Yes po, magandang umaga din ma'am at sa ating mga kababayan. Opo. Ano ho ang ibig sabihin ng naranasang hailstorm o yung pag-ulan po ng maliliit na butil ng yelo sa Quezon City at syempre tila ho napapadalas yung mga local thunderstorm, di ba? Sa iba't ibang panig ng bansa. Opo. Yung May po o buwan ng Mayo kasi ay talagang tinatawag din po natin siyang thunderstorm month wherein ito talaga papunta na po tayo sa transition, papunta pong tag-ulan or rainy season sa bansa. All right. So, yes po. Okay, so sa inyo pong monitoring, ma'am, mas mapapadalas na ba yung mga pag-uulan at may basihan na ba na para magdeklara na ho kaya tayo ng tag-ulan anytime soon? Sa atin pong mga analysis, posible po na sa mga darating na araw, mas magiging frequent pa yung mga passing rain showers or yung mga pagkidlat, pagkulog sa hapon at gabi sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, meron naman po tayong tinitingnan criteria para masabi talaga na onset na ng tag-ulan o simula na ng tag-ulan sa bansa. Pero ngayon hindi pa po ito nasa-satisfy. So transition pa lang po. Transition. So more or less baka katapusan ho ba ng Mayo o sa Hunyo na? Opo, usually end of May or early June naman po yung ating normal na onset ng rainy season sa bansa. So, all right, ma'am. Pero yung simula ho ng La Nina kaya, ano ho ba yung mga criteria para sabihin na meron tayong mararanasang La Nina? Sa analysis naman po ng Pag-asa, meron po tayong 65 to 70% na kakaroon o magsisimula ang mahina weak La Nina by June, July, and August hanggang September, October. August, September, October. And then, eventually, lalakas po yung La Nina episode natin by end of the year. Ganun ba? So, end of the year palalakas. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa amin na mga information na yan. Wala nga naman, magandang umaga po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Lori Dean de la Cruz Galicia. Itutuloy ng grupong Atin ito ang kanilang ikalawang civilian mission para makapaghatid ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc bukas, May 15. Sabi ng grupo, hindi sila natatakot sa mga pagbabanta ng China. Magpapatuloy sila ng may determinasyon at hindi sila nanguudyok. Bukod sa supply mission, plano rin ng grupo maglatag ng boya sa lugar para ipakitang sakop ito ng exclusive economic zone ng bansa.
Ilang araw bago yan, namataan sa Bao de Masinloc ang mahigit 30 barko ng China batay sa satellite image na nakalat ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. Nilinaw naman ng Philippine Coast Guard na wala silang kinalaman sa pagpaplano na gagawing misyon ng atin ito. Sa kabila niyan, titiyakin daw ng PCG na magiging ligtas ang civilian mission. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Huli ang pamamaril sa isang lalaki sa Kawit, Cavite. Sa CCTV, makikita ang pagdating ng mga salari na sakay ng motorsiklo. Bumaba ang isa sa kanila at 4 na beses na pinaputukan ng biktima. Isinugod ng biktima sa ospital, ngunit binawian siya ng buhay habang isinasalba. Ayon sa kanyang asawa, walang natatanggap na banta o pananakot sa buhay ang kanyang mister. Nakatakda rin daw sanang tumakbo sa pagkakonsehal ang biktima. Pinaghahanap na ang mga suspect at inaalam pa ang motibo sa krimen. Arestado ang 2 lalaki sa buy-bust operation sa Barangay 160 sa Caloocan. Nakuha mula sa kanilang mahigit 107 gramo ng shabu na may halagang mahigit 720,000 pesos. Ilang beses na rin nakulong ang 2 suspect dahil sa droga at pagsusugal. Itinangga ng isa sa mga suspect ang mga paratang. Hindi naman nagbigay ng komento ang isa pa. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. From romance and drama, science fiction naman ang upcoming film ni Hollywood star Jennifer Lopez na Atlas. Bibida si J.Lo bilang si Atlas Shepard, isang data analyst na walang tiwala sa artificial intelligence o AI. Makakasama niya sa pelikula sina Simu Liu at Sterling K. Brown. Sa aking interview with J.Lo, timely ang movie dahil marami itong takeaways tungkol sa modern and advanced technology. May ansabi rin siya tungkol sa AI. What I would want the audience to resonate with is to kind of open up the topic of conversation. Like, what is this, and how we should maybe be a little bit careful and use this to advance ourselves, but also be very respectful when these new technologies come along, so that we don't let them get away from us. Wala nang mas tatamis pa sa naging pag-alala sa mga nanay nitong Mother's Day, di ba? Oo nga, pero ang iba may pakulo pa para batiin ang kanilang ilaw ng tahanan. Ang isang pamilya sa Peñaranda, Nueva Ecija, dinaan yan sa prank. Ayun yan po ang nakakakilig na sorpresa ni Tatay George sa kanyang misis na si Nanay Dolores. Kwento ng anak na si Jana, boring masyado kung iaabot lang ang bulaklak. Kaya sumabak na lang sila sa pang malakasang aktingan, Gina naman si Tatay na kunwari nasaktan ng madapa. Pero yun pala, bumubuelo lang para pangitiin ang kanyang darling. Kahit daw minsay parang aso't pusa, mahigit 3 dekada na silang masayang nagsasama. Ang nakakalo na prank para kay Nanay Dolores, meron ng 3.4 million views, kaya certified trending! May forever! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.